panghahalay o panggagahasa ni Manny Villar sa mga water district sa Pilipinas. Inuubos niya halos lahat ng water district sa buong mga lahat ng probinsya sa buong bansa. May iilan na napunta sa Metro Pacific, kagaya sa Iloilo Water District, at may iba rin na napunta sa Equiparco, pero halos lahat ay sa kanya na kumpanya na pupunta po ang tinatawag na pagkakain, panghahalay, sabihin natin para manakaw ang pera ng mga water district sa buong Pilipinas. Mas malaki pa ang kanyang water distribution business kung ikumpara mo sa Maynilad o di kaya sa Manila Water. Ang Maynilad at Manila Water ay hinati nilang dalawa ang Metro Manila. Pero ito kay Villar ay halos kinuha niya ang lahat ng malalaking syudad sa labas ng Metro Manila. Ito ngayon, naitakal na natin yung panghahalay niya sa pera ng water district ng San Jose del Monte, Bulacan, kung saan para makuha niya ay pinasabog niya ang tangke, isang tangke ng water system diyan sa San Jose del Monte, at kung saan pumutok ang tangke diyan sa Barangay Muzon sa San Jose del Monte. Ang pagkaputok ay kaduda-duda at nangyari ito noong October 6 at ginawa ito bago magkaroon ng kontrata yung Villar Company sa San Jose del Monte City, San Jose del Monte City na prime water na kontrata na sosyuhan. So, yan ang naging dahilan. Pero, yung pagputok na yon ay, halain mo naman, puputok ang tangke ng tubig. Well, tangke po ng tubig na guma yon. Ang technique nun, binuhusan, bumbahan mo ng tubig at may hangin sa itaas at isarabo, at pag malakas ng pressure parang isang lobo o balon na putok. At 4 ang namatay dyan na mga nakatira sa katabing bahay. At nung halos lang ng mga 100 wala pang malapit ang police station, pati police station ng San Jose del Monte ay wasak. So ngayon dahil nawasak na, wala na, mahina na, ganon ang ginawang dahilan para makipagkontrata ang San Jose del Monte Water District sa prime water ni Villar. Bago po nangyari ang putok niyan sa October 6, 2018, ay isa sa pinakamagaling, pinakamagaling actually sa buong Luzon ang San Jose del Monte. Sa kita, malaki sa kita, mahigit 100 million isang buwan ay isang taon. Pinakamagaling na tubig, malinis, at lahat establisado ang mga empleyado, lahat magaling. Ang serbisyo 24 hours a day, walang oras o walang araw na hindi tumutulo ang tubig sa mga gripo sa San Jose del Monte. Ang kasunod niya na nangyari ni Villar ay yung Bacolod City Water District, Basiwa. Mula nung nakuha niya ang Basiwa, ay nalugi naman itong Basiwa at nagkaproblema kagaya sa San Jose del Monte nung nakuha niya ay madalang pa sa tulo ng ulan ang lumalabas sa tubig sa gripo. At kung may natulo man, panay mga marumi. Ganon din ang ginawa niya sa Tagaytay City Water District. At sa Tagaytay City Water District ay lumalabas na kanyang niyari din. Ganon din ang sistema. Ang pinakamalaki na ginawa niya na pagnanakaw ng pera ng mga tao diyan ay yung pinakamalaki na water district sa buong Pilipinas na walang iba kundi ang Lupata o di kaya Quezon Metropolitan Water District. Iyon po ay binubuo ng Lucena City, Pagbilao at saka Tayabas. So, ang nangyari diyan ay noong 2018, nung nagkaroon siya ng pirmahan na pagsosyo sa Quezon Metropolitan Water District, ay hindi nagbigay ng papel o ng financial statements ang Quezon Metropolitan Water District sa Commission on Audit. Ano bang intention? Para itago yung agreement. Ngayon, ito naman pag-usapan natin. Nangako po pala ako diyan sa Quezon
Metropolitan Water District, napakalaki po ang pagnanakaw na nangyari dyan. Pero babalikan natin kasi wala lang akong oras. Unahin ko muna itong pang-apat o pang-lima. Una, San Jose del Monte. Pangalawa, Bacolod. Pangatlo, ay Tagaytay. O pang-apat. Pang-apat ay Quezon. Sa Quezon Province, Quezon Metropolitan Water District. Ngayon po, ang tatalakayin natin ay Dasmariñas, Cavite Water District. So, maliban dyan, nais ko lang din isingit muna yung nangyari sa ABS-CBN noong nag-apply ng bagong prangkisa ang ABS-CBN noong July 2020. Isa po si Camille Villar na anak ni Manny Villar at Cynthia Villar na congressman, 70 congressman na bumuto laban sa pagbibigay ng renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. So sa madalit sabi, hindi nakapag-renew ang ABS-CBN. Ano po nangyari? Pinalipas lang ilang panahon at yung may nagbumuo ng kumpanya ang mga Villar. Ang binuo nila broadcasting company, All TV, at si Camille Villar na congresswoman ang chairman or chairwoman. Tapos nag-apply ito ng kinatag na prangkisa. So, bumuto ba siya sa pag-apply? Kasi congressman siya, isa siya sa magdidesisyon kung magbibigay ng prangkisa sa All TV. So, kahit hindi pa siya bumuto, dapat na gagamitin yung impluwensya niya, kakausapin niya lang mga kapwa niya congresswoman o congressman, ay makukuha niya ng boto. Kaya naibigay sa All TV ni Villar ang prangkisa ng Channel 2 dati. So ngayon, tandaan mo yung sa All TV, at kinuha muna nila si Willie Revillame na magpapatakbo, pero palpak at sinipa nila si Willie Revillame. Ano nangyari? Pinalipas na naman lang panahon. Ngayon, ang kinuha nila ay nakipagkontrata sila sa kanilang biktima na ABS-CBN. Hindi po kasi nila maitanggi na ang ABS-CBN po ang pinakamagaling na content maker. Kaya dahil sa kanilang kontrata ay ilalabas ngayon sa All TV na pag-ari na ni Villar na dating prangkisa ng ABS-CBN ang pinakasikat na programa ng ABS-CBN na TV Patrol. Diyan din ilalabas ang iba pang mga programa nila na sikat. Sa tingin ko, kasama dyan yung dating probinsyano na ngayon ay Batang Quiapo. So, marami pang ilalabas dyan. So, ibig sabihin, ganun po kabalahura ang mga Villar. So, ngayon, tingnan ninyo, bago nag-umpisa yung ABS-CBN, o bago pa yan, ay hindi number 1 richest, hindi siya number 1 na pinakamayaman si Villar. Pero nung nangyari na yan, hanggang ngayon, mahigit 6 na taon na nakalipas, naging number 1 na ilang taon na si Manny Villar. Ano kaya ang dahilan bakit siya nag-number 1 na pinakamayaman na Pilipino sa buong mundo? Ngayon, sa mga Pilipino, siya lang ang pumasok sa top 200 richest men sa buong mundo. Siya lang pumasok. Yung ibang Pilipino, si Lusutan, wala. Si Henry C, wala. Si Ricky Rason, wala. Si Zubel, wala. So, siya lang po. Paano? Ang tanong, paano siya yumaman ng ganun? Pwede ko po sabihin na isa sa nagpapayaman sa kanya ay yung pinupo niya ang sosyo na kontrata sa mga water district. Ang nangyari dyan, pag kumita ng water district, ang kahati o malaking bahagi ng kinikita ng water district ay napupunta sa kumpanya niya. At siyempre, ilalagay niya doon. Sa katwiran na gagastusan naman daw niya, papalitan mga tubo, papalitan ang lahat ng pasilidad ng water district. Kaya binigyan siya. Ang problema sa sosyo nito, pag nagpirmahan na sila, ay hindi ang water district ang magpapatakbo, kundi ibibigay na sa Prime Water Infrastructure Corporation ang papatakbo, pagmamanage. So, ganun nangyari. So, ibig sabihin, halimbawa, pag kumita ng 500 billion ang water district, kagaya ka Dasmariñas, napakalaki yan sa Cavite. Kung kumita ng 500 million, ang ginagawa niya, pwede niyang itabi ang 400 million o di kaya 300 million, ilagay niya sa account ng Prime Water. At ang 200 na lang ang ibibigay sa account ng water district.
At siyempre, liliit na ngayon ang kita ng water district, sa kanya niya ngayon mabubulsa. Ang pinakamatindi pa rito ay yung pangako ni Villar sa kanyang kumpanya na sila ang maggagasta ng pagpapalit ng tubo, papalit ng mga tangke, lahat ng pasilidad, ay hindi manggaling sa pera niya. Pinangako niya na manggagaling sa pera niya. Pero ang ginagawa niya, talagang manipulator ito mga Villar. Ang ginawa niya, uutang pa siya. Kukuha siya ng garanti ng water district, uutang siya sa bangko. Para yun ngayon ang pambili ng mga bagong tubo. Kumbaga, niluluto sa sariling mantika ang water district. At bakit gagawin niyang water district yan? Na kung tutuusin, sa ilalim ng batas na Presidential Decree 198 ay binigyan ng kapangyarihan ng batas ang mga water district na magkaroon ng pwedeng umutang at ginagarantiyahan ng batas ang kanilang utang. Na ibig sabihin kahit malugi ang water district, pamahalaan ang magbabayad. At nakalagay din po sa batas natin na kasama every year may budget kasama sa budgeting ng buong bansa o General Appropriations Act. Ang pera ang babudgetin, ang gagastahin ng bawat ng lahat na water district sa Pilipinas. So ano pa ang point? What's the point in having a joint venture agreement with Prime Water Infrastructure Corporation kung may pundo naman pala magagaling sa gobyerno? Diba? O anyway, pag-usapan natin ano po ang nangyari dito sa Dasmariñas Water District, Cavite. Sa nakalagay dito, ang kanilang agreement ay nagsimula noong November 1, 2019. So, yan ang agreement nila sa pagsusosyo. So, bago yan, ang pag-agreement na yan, ay kumikita ng malaki ang Dasmariñas City Water District. So, kung kumikita ng malaki, eh bakit pa sila unang tanong, bakit pa sila nakipagsusyo kung kumikita naman pala? Ang mga negosyo na hindi kumikita, yan lamang ang sasabihin mo na pwede kang makipagsusyo kasi wala ka ng pundo. Ganun lamang po sana kasimple ang dahilan. Okay. So, tingnan natin dito sa kaso ng Water District. Iklaro ko lang kung kailan nagsimula. 2018 nagsimula ang tinatawag na joint venture o pagsusosyo sa gitna ng Dasmariñas Water District at Prime Water ni Villar. Okay, iklaro ko lang So lumalabas dito ang kanilang pagkipagkontrata ay nangyari noong November 1, 2018. Para magiging kasosyo na ng Dasmariñas Water District ang Prime Water ni ayan, nakita ko na ang statement. Okay, magsimula tayo. Bago natin sabihin na talagang kinain ng husto ni Villar ang Dasmariñas City Water District o DWD, ay nais kong ipakita sa pamamagitan nitong sa screen na malaki ang kinikita ng Dasmariñas Water District noong 2013 at 2014. O ito yon, itong taong 2013-2014. So lumalabas noong 2013, ang net income ng Dasmariñas Water District ay 117,429,962 pesos and 55 centavos noong 2014. Pero yun po ay dahil sa gross collection nila na 687,636,967 pesos and 46 centavos.
at nakagasta sila sa kanilang operations na total ng 570,207,004 pesos and 91 centavos. Ngayon, noong 2014, ay kumita yung Dasmariñas Water District ng 125 million mahigit. Ibig sabihin, mas tumaas pa lalo. So, titingnan natin ngayon, magkano kinita siya sa 2015. Ay, 2015. Ngayon, napansin ninyo, ako lang ang vlogger na nagpa-produce nito kasi ako lang ata nakakaintindi kung paano mangyari ito. Ngayon, 2015 ay kumita, lumaki pa ang kita ng Dasmariñas Water District o DWD at naging 169,061,481 pesos at 67 centavos. At ang total income ay lumaki na rin na 745,492,920 pesos and 24 centavos. So tingnan natin sa 2016. Ito 2016. Sa 2016, makita ninyo na ang income ng Water District ay bahagyang bumaba sa 644 million. Ano hindi? Kukumpitin muna natin. Kasi hindi nila nilagay ang income nila. So, kumpitin natin. So, ito, ang total income nila is 759 million 954,288 pesos and 12 centavos. So, bawasan natin ng total expenses na 644 million 617,155 pesos and 77 centavos. Ano ang sagot? Ibig sabihin, kumita ang Dasmariñas noong 2016, Dasmariñas Water District ng 115,337,132. So, hindi pa rin masama. Maganda pa rin. So, titingnan ngayon natin ang sa 2017 kung ano nangyari. Sa 2017. So, itong 2017. Ang 2017, lumalabas ng income line, bumaba ng bahagya, naging 90 million. 915,508 million pesos. Pero tumaas naman ang koleksyon, naging 776,257,866. So, yan po ang nangyari sa 2017. Ngayon, tingnan natin ang 2018. Ayan. Sa 2018, ang kinita ay bumagsak ng 54 million. Bumagsak siya mula sa 90 million. Bakit? Alamin natin. Ito. Noong November 1, 2018, ay nagpirmahan ang Prime Water ni Villar at Dasmariñas Water District at naging noong November 1, 2018. So, ibig sabihin, sila na nag-umpisa patakbo noong December 2018. At bumaba ng bahagya. So, ngayon, tingnan natin ang 2019. Na ang Villar na company na ang humahawak. Itong unang taon na kung pwede mo sabihin, pinakabuong taon ay hawak ng mga Villar ang Dasmariñas Water District. Tingnan natin, magkano kinita? 2019, bumagsak sa 38 million ang kita.
Mula sa 54 million, bumagsak sa 38 million. So, bakit kaya? Isa sunod na natin alamin yan. Ngayon, titingnan naman natin ang 2019, 2020. Ito, 2020 ha. Sa 2020, ang kita ay bumagsak sa 5 billion. Kita mo yan? So, anong ginawa ng bilyar dito? At ang koleksyon naging 117 million na lang. Anong ibig sabihin nito? So, i-discover natin sa sunod ito. At bakit bumagsak? Ilan muna titingnan natin. Tapos sa 2021, imbis na kumita, nalugi ng 7,887,627 million and 11 centavos ang water district. So kung ganun, ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay kinamkam niya ni Villar ang ibang kita. Binulsa nila tapos ang kunting kita lang ibinigay sa water district. Ito naman. Sa 2022 tayo ngayon. Mali siya. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Nakita na. Hit din ko rin. Ito. Tingnan natin ha. Ano nangyari? 2021, di ba nalugi na 7,887,000? Ito, kumita naman ng kunti, 6 million. Ngayon, kung titingnan natin ang kuwa.gov, ang website ng kuwa, ay titingnan natin kung meron silang 2023. Ito kuwa. Gusto ko para makita tayo, sabay-sabay tayo, ipakita ko sa inyo ang kuwa. Habang binubuksan ko, nakikita ninyo ang kuwa. So, yan, nakita niyo yung website ng Commission on Audit. Punta natin ngayon dito sa reports. Punta tayo sa audit reports. Punta tayo ngayon sa 2012 hanggang 2023. Medyo mabagal lang ang takbo. Antayin natin. Magtiis lang tayo sandali. So nakikita ninyo habang binubuksan ko. Ayan. Kita nyo na ang annual audit reports. Nakita nyo na. Ang kasunod yan, hagilapin ko ang national government agencies. Nakalagay kasi sa national government agencies yung mga water district. So medyo medyo antay lang sandali. Nalabas na rin yan. Ayan na. 2023, pipindutin ko. Nakita niyo bang 2023? Ayan 2023. Pipindutin ko yan.
So dito makikita natin magbubukas yan lahat ng klaseng opisina ng national government. So pinapakita ko sa inyo kung paano kayo mag-usisa at gusto nyong malaman kung paano gumasta ng pera ang ating mga ahensya ng gobyerno. Makita mo, number 1, dito sa 2023 ay Department of Justice. Pwede nyo buksan yan, malaman mo kung paano ginasta ng Department of Justice ang pera. Makita mo rin dito legislative offices. Makita mo rin Senate at saka House of Representatives. Nakita mo kasunod National Economic and Development Authority. So NEDA, makita mo. Tapos sunod, pang-apat, state universities and colleges. Makita mo dyan ng University of the Philippines, Mindanao State University, at iba pang mga state colleges and universities. At nakalagay other NGAs. So therefore, palaking ko, klaro na makita ninyo na hanggang ngayon, 2024 na, wala pang report na sinumiti ang mga ibang opisina. Pati ang mga water districts ay wala pang ni-report na mga audit. Ibig sabihin nun, bakit delay? Ang tanong dyan. So, ibig sabihin, nais ko lang pinakita ko na sa inyo kung gaano katindi ito'y lahat katotohanan. Dahil kuwa, nakikita nyo, records ng Commission on Audit yan. Hindi ako gumagawa ng kwento dito. So sa sunod, babalik ako, pag-usapan natin kung saan napunta at paano nangyari at bakit ganun at nalulugi ang mga water district mula nung araw na ito ay nakipagsosyo sa prime water ni Villar. Ano kaya dahilan? Yun ang alamin natin. May nakita na ko ibang dahilan doon sa kaso ng Metropolitan Quezon Metropolitan Water District o di kaya dating Lupata. Yung Lupata dati ay Lucena, Pagbilao, Tayabas Water District. So, ito, mag-shoutout lang ako. Hanggang dyan muna tayo, no? Si Pastora Raelia Shalom. Tapos, Primitiva Marcelo Villapando. Blessed Sunday po, attorney. Sunday ngayon, dapat magsalita tayo ng katotohanan. Tapos, si Vince Pineda. Magandang hapon, Dr. Attorney, Engineer, Senator Toto. Keep up the good works. Aljon Angeles, dito na po sa amin, ganyan din ang ginawa. Sa Santa Cruz, Laguna, isusunod ko yan. Actually, sa Angeles City, marami din. Sa San Fernando, Pampanga, nakita ko rin, no? Imelda Talaugon, good morning. Afternoon, Engineer Toto Housing, Nini Oka, hello, Dr. Lorna Picauco. Malapit din silang maputukan ng mga batok sa karma. O yan silang, susunod ko yan. Gina Watanabe, good afternoon, Attorney Housing. Aljon Angeles, gandang hapon po, katotohanan. Emily Susan Romero, good day, Attorney Engineer. Dr. Toto Housing, kaya natin to. Watching from Navotas, ang bayan ni Jimboy Baltasar na binaril ng mga pulis habang nakasakay sa bangka sa gitna ng ilog. At ang nagbaril ay mula sa 30 meters away. Tumama pa rin sa ulo. So, ano ibig sabihin? Ibig sinadya. Ulo ang layo Mona Custodio, good afternoon po, future Senator Toto Housing, watching from Dubai. Be safe. So, Celso Linto, good afternoon, Doc Toto, God bless. Tapos hakbang na matatapang para sa inklusyong Pilipino. So, magandang hapon po sa inyong lahat at ako bang papaalam na muna pansamantala at babalik ako with a big bang. So, ngayon, babati po ako. Magandang hapon! Manny Villar! Cynthia Villar, Mike Villar, Camille Villar. Bumblebee 5. Salamat po. Berhilio Abitrampi. Magandang hapon sa inyo sa Cavite na ito ang aking tinatakel. Sinong Villar na culprit? Lahat sila. Si Manny ang pinakautak. Sunod si Cynthia Villar. Sunod si Mark Villar. Sunod si Camille Villar na gusto pag tumakbo senador. Yan lang po masabi ko, Bumblebee.